Hello guys, usapang PBA tayo. So, matapos yung mga bali-balita at mga rumors na itong player na ito ay gusto nang umalis sa kanyang current team. So, itong si Maverick Kahamisi, kahapon nabasa ko yung balita sa spin.ph ay na-trade na itong si Maverick Kahamisi sa Terra Firma Jeep. Sino yung kapalit niya? Hindi lang si Maverick, kasama din niya si long time Ginebra player Aljon Mariano. Tapos sino yung kapalit na mapupunta sa Ginebra? Yung future first round pick, no? Future first round pick ng season 51. Ibig sabihin yan, next season ng PBA dahil season 50 tayo guys eh. So yun. At samot-saring reaction anong babasa ko, lalo na, no? Matindi ito, no? Pinag-uusapan ito online kahapon, kanya-kanyang reaction, no? May mga pro Ginebra at saka yung mga hindi fans ng Barangay Ginebra. So yun, talagang nagbabardagulan sila dito about dito sa trade kahapon. So ito guys, anong masasabi natin dito? So itong si Maverick Kahamisi, so isay-isay natin, no? Si Maverick Kahamisi, so 2 taon siya naglaro sa Barangay Ginebra. So mula yan sa Converge. Hindi man siya na-trade sa Converge, kundi natapos yung kanyang contract sa Converge. Sayang lang kung nandun pa si Maverick sa Converge ay siguro, no? Maaga pa, malakas-lakas na itong Converge kasi talagang isa si Maverick, no, sa talagang dinala, no, talagang tumaas yung kanyang average, no, sa scoring. Ang di ako nagkakamali, nag-average ito ng 20 points, no, per game sa huling conference niya dyan sa Fiber Xers. So sayang lang talaga, no. Buti na lang bumawi naman itong Converge. So yun, so move on na tayo, no? So sayang lang kung nandun sana si Maverick sa Converge, siguro maga-maga pa, malakas-lakas na itong Fiber Xers, no? So napunta siya sa Ginebra, siguro ang gusto ni Maverick ay dalhin niya itong team na ito sa championship. So sa 2 season ni Maverick ay sadly hindi nakatikim ng kampyonato itong Barangay Ginebra sa panahon no nandyan pa si Maverick Kahamisi. Ang nakakalungkot din ay bumaba din yung kanyang output, no, yung production ni Maverick Kahamisi dyan sa Barangay Ginebra. From 12 points in season 48, naging 7 points in the game na lang siya nung nakaraang season 49. So talagang bumaba din yung production ni Maverick Kahamisi. Kaya may mga Ginebra fans ang sinasabi na i-trade na itong si Maverick Kahamisi. Medyo disappoint sila sa performance ni Maverick. So yun guys. At dito sa Terra Firma, ang maganda ay makakasama niya yung kanyang kapatid, no, na si Jeric na mula sa Magnolia. So nung off-season na trade si Jeric sa rival at sister team ng Barangay Ginebra, itong Magnolia. So na-trade siya sa Terra Firma itong si Jeric. So ngayon, ang maganda, makakasama na ni Jeric Kahamisi itong kanyang kuya, no, na si Maverick Kahamisi. At isa pa, itong si Aljon Mariano. So nagulat yung mga Ginebra fans, no, nasama itong si Aljon Mariano kasi itong si Aljon Mariano ay isa sa mga player ng Ginebra na medyo matagal na, no, nandyan sa team. Simula pa nung 2015, hindi ako nagkakamali, no. Kasama ata niya sa draft nung 2015 itong si Scotty Thompson. So itong si Aljon Mariano ay matagal na ito, no, nasa Barangay Ginebra at isa siya sa mga holdover nung 2016 kung saan ay
nag-champion itong Barangay Nebra sa Governor's Cup, hindi ako nagkakamali. Yung naalala nyo yung winning shot ni Justin Brownlee na isa sa mga greatest plays of all time dyan sa PBA. So dahil nawala na si Aljon, ang natira na lang dyan sa 2016 batch ay itong si Scotty at si Japet at pati si Coach Tim Kun, of course, dahil umalis na rin si Eli Tenorio no? Si Eli Tenorio coach na ng Magnolia, so yun. Tapos si Aljon Mariano nung first 3 years nyata medyo nagagamit siya sa Barangay Nebra, no? Off the bench pero maasahan pa rin, no? Lalo na sa depensa kasi hindi naman talaga scorer sa totoo lang ito si Aljon Mariano kahit sa college, no? Hindi masyado nasubaybayan ko na yung laro niya pero talaga depensa talaga itong si Aljon Mariano. So ngayon after that ay dahil nagsimula yung yung first 3 years nagagamit pero pagdating ng yung mga injuries niya, no, until now ay dahil naka-recover nitong si Aljon sa kanyang injury ay napapansin na ng mga fans na halos hindi na nagagamit, no, sa team itong si Aljon Mariano, kaya siguro yun yung dahilan kaya tinrade na lang nila itong si Aljon Mariano. Ang maganda din kay Aljon pagdating niya sa Terra Firma ay reunited sila ng dati niyang coach, no, sa UST na si Pido Arencio. So yun, at sigurado ako na magagamit itong si Aljon Mariano dyan sa Terra Firma Jeep kasama si Maverick Amisi. Kasi ang makikita mo yung lineup ng Terra Firma, sa totoo lang, halos lumiit, no? At halos bumata talaga yung lineup nila. Parang sabi nila parang isang collegiate team, no? Or amateur team itong Terra Firma, no? Hindi ko naman minamaliit itong Terra Firma. So sinasabi ng iba kahit Lasal pa yan, tatalunin niya ng Lasal, no? Itong Terra Firma. So ito siguro nung last second game ng Terra Firma versus NLEX, nanalo sila, no? At ang good news dito sa Jeep ay nandyan, no? Ang good news dito ay nakuha nila itong si Maverick Ahamisi kasama itong si Aljon Mariano, kasi ang kailangan dito ng Terra Firma ay isang may experience, no? May experience plus kailangan din ng gabay, no? Mula sa, kasi batang team itong Terra Firma Jeep, so kailangan nila ng mga kuya, no? Na katulad nila Aljon at ni Maverick Ahamisi. So yun guys, at sana nga, no, tuloy-tuloy na itong Terra Firma at lalo na nandyan na si Maverick Ahamisi na makakasama niya yung kanyang kapatid na si Jerry Ahamisi. So yun guys, at dito naman tayo sa Barangay Nebra, no? So nakuha nila yung future first round ng Terra Firma sa season 51. So pagdating ng season 51 ay dahil ngayong season 50 draft konti lang yung mga kilala na nagpapadraft nung season 50. Pagdating ng season 51 ay inaasahan ng maraming fans na posible na magpapadraft next year yung mga pangalan na katulad ni QMB, ni Kevin Kiambao, sino pa ba, si Dwight Ramos, si Mike Phillips, at saka si Renz Abando. So talagang pati si Kai Soto, no, kung gusto niya mag PBA. So itong season 51 ay talagang malaking pangalan ang magpapadraft. So yan yung talagang target itong Barangay Nebra. Kaya siguro kaya
pinakawalan nila si Maverick Kamisi para makukuha sila ng isang future player sa susunod na PBA season. So nakuha nila ang first round pick mula sa Terra Firma Jeep. So ang tanong dito, merong bang makukuha itong Terra Firma sa first round, no? So sa totoo lang guys, ayon sa mga research ko, ay meron pa rin silang makukuha, no, na first round pick dahil matandaan nyo guys, nung second conference, hindi ako nagkakamali, no, last season ay tinrade nila si Jordan Heading kasi itong si Heading ay na-drop yan sa Jeep pero hindi siya naglaro kasi siya sa overseas, no, hindi ako nagkakamali sa Taiwan. So itong si Jordan Heading ay na-trade yan sa Converge. Sinong kapalit? Sila Melesio, si Aljon Melesio, si Kate Saldivar, at yung future first round pick, no, ng mula sa Converge, no, yung season 51. So ito Aljon Melesio, Kate Saldivar at 2027 season 51 Converge first round pick. So meron sa totoo lang, meron pa ring makukuha itong Terra Firma sa first round sa season 51. So yun guys. So halimbawa, merong nagtatanong kasi, paano kung itong Terra Firma, assuming natin na kulelat, no, nasa panghuli pa rin itong Terra Firma. Ganyan naman talaga yung Terra Firma, no? Wala talagang pagbabago. So assuming natin nasa panghuli itong Terra Firma, sila yung worst team, no, sa season 50. Nasa number 12 sila. So panghuli. So ibig sabihin yan, sila yung kukuha ng number 1 overall pick. Pero dahil na tinrade nila yung number 1 pick, ang Barangay Ginebra ang makukuha ng first pick overall sa darating na season 51 draft. Kung ako sa PBA, no, dapat no, kung dahil Terra Firma no, so dapat sana, no, dahil yung Converge, dahil itong Terra Firma meron silang first round mula sa Converge, no. So kapag itong Terra Firma, sana nga, no, ganyan sana yung ginawa ng PBA, no. So dahil tinrade nila si Maverick, no, na-trade na-approve na ng PBA. So na-trade na si Maverick Kamisi sa Terra Firma, no. Tapos kasama si Aljon Mariano, ang kapalit na mapupunta sa Ginebra yung first round, future first round ng Terra Firma sa season 51. So ang dapat ginawa sana ng PBA, suggestion ko lang, ay tignan nila, no, ang kapalit niyan, no, if itong Terra Firma ay assuming natin ay nasa panghuli, no, sa overall standings ng season 50 kasi tatlong conference yan, di ba? So nasa panghuli pwesto itong Terra Firma. It means sila yung number 1 overall pick. Ibig sabihin yan, ang Terra Firma kukuha ng number 1 overall pick, pero itong Barangay Ginebra, ang makukuha nila sa first round yung Terra Firma pick na mula sa Converge. Yung matandaan niyo yung trade ni Heading, 'di ba? Ang kapalit yon yung Converge first round pick sa season 51. So yan yung makukuha ng Barangay Ginebra dahil nasa panghuli sa overall standings itong Terra Firma Jeep. So yan sana yung yung ganyan sana yung ginawa ng PBA. Siguro yung mga ibang fans dyan, lalo na yung mga hindi Nebra fans, masaya na sa ganun, no? At meron pang rule, no, na bawal i-trade itong number 1 overall pick in 2 years. So yun. Tapos
what if itong Barangay Ginebra, nag-champion sila, assuming natin nag-champion sila season 50 sa isang conference, or nasa top 3 sila overall. So, ibig sabihin yan, itong Terra Firma, pero yung Terra Firma nasa panghuli din. So, ibig sabihin yan, yung Terra Firma pa rin ang kuha ng number 1 overall. So, yan dapat sana yung ng PBA, no? Siguro, nandyan na yan, no? Ang what if itong Terra Firma ay talagang gagalingan nila, no? Pagdating ng season 50, siguro hindi na sila sa panghuli, no? Siguro nasa number 10, 9, 8, 9, 10, no? Mga ganon. Merong conference, pasok sila sa playoffs 2 beses, pero sa isa, halimbawa, assuming natin 2 beses sila pumasok sa playoffs, at sa isang conference naman ay na-eliminate sila. So siguro nasa 7, 8, 9, 10, no? So I think itong Barangay Ginebra, makukuha pa rin sila ng top 5, no? So yun ang yan yung tingin ko, guys. What if kung gagaling ka ng Terra Firma? So yun yung tanong dito, no? So yan yung ating So, yung isa pa na hinihintay natin itong kay Dave Ildefonso, yung trade ng Converge at Titan. Kasi na-reject yun yung una. So, yung sinadjust sana ng PBA na isali dapat itong si Caralipio. Pero hindi pumayag ang Fiber Xer. Siguro gusto ni Gold Delta itong si Caralipio at ayaw nila bitawan ito, no? So, sino kaya ang kasi si Monhe yung una, ba? Tapos parang nakikita ng PB hindi patas itong trade na ito. So, sana na kung natuloy sana 'yon, kaso hindi naaprubahan ng PBA. So, yung sinadjust nila Caralipio, hindi pumayag yung Converge. So, anong susunod dito, no? So, sino kaya yung kanilang para makuha nila itong si Dave Ildefonso? So, yan yung abangan natin. Itong trade ng Titan at Converge. Nung una, hindi inaprobahan. Ngayon, antayin natin, yung isa pang trade dyan sa PBA. So, yan yung ating usapang PBA sa araw na ito.